Tanggapin ko ang kamatayan upang mahawakang muli ang mukha ng mahal ko. Isa lamang itong maliit na kabayaran. Noong unang panahon, may hari na may 3 magagandang anak na babae. Ang pinakamaganda sa 3 ang bunsong si Psyche. Labis siyang hinahangaan at sinasamba ng kalalakihan. Kahit sabihin na sa Diyos na nakakatay, di makapantay sa kanadahan ni Psyche. Oo nga. Gayon din, ang kanyang templo ay wala ng mga alay, naging marumi at unti-unti nang nasisira. Lahat ng papurit karangalang dapat sa kanya ay napunta na lahat sa isang mortal. Nakakainis! Cupid! Ano po yan, ina? Paibigin mo si Psyche sa isang nakakatakot na nilalang. Bakit naman po, ina? Dapat siyang napaparusahan. Hanapin siya ngayon din! Agad tumalima si Cupid at hinanap ang nasabing babae. Umibig siya kay Psyche nang nasilayan niya ang kagandahan ng dalaga. Tila ba napana niya ang kanyang sariling puso. Totoo pala ang kwento ng mga tao dito. Ang ganda pala ni Psyche. Nang makauwi si Cupid, inilihim niya sa kanyang ina ang nangyari. Labis namang nagtitiwala si Venus at hindi na rin ito inusisa ang anak. Nanabik ang Diyosa ng kagandahan sa kahihinatnan ng buhay ni Psyche. Gayunman, hindi naganap ang inaasahan ni Venus. Hindi umibig si Psyche sa isang nakakatakot na nilalang o kahit kanino. Ang isa pang nakakapagtataka ay walang umiibig sa kanya. Kontento ng pagmasdan at sambahin siya ng mga lalaki, subalit hindi ang ibigin siya. Ang ganda ni Psyche, ngunit hindi ko siyang gustong ibigin. Ako rin. Ang kanyang 2 kapatid na malayo ang itsura sa taglay niyang kagandahan ay nakapag-asawa na ng hari at namumuhay ng masaya sa kanya-kanyang palasyo. Malungkot si Psyche sa kanyang pag-iisa, tila walang nais magmahal sa kanya. Parang sumpa ang kagandahan ko. Kailan kaya ako makahanap ng pag-ibig? Hindi ako masaya sa nangyayari kay Psyche ngayon. Hihingi ako ng tulong kay Apollo. Naglakbay ang haring ama ni Psyche upang humingi ng tulong kay Apollo. Hiling ko sana na payuhan mo si Psyche, Apollo, kung paano siya makahanap ng mabuting lalaking ibig sa kanya. Lingid sa kalaman ng hari na unang humingi ng tulong si Cupid kay Apollo. Apollo, nagmamakaawa ko na tulungan mo ako. Mahal na mahal ko si Psyche at sinabi ng ina ko na paiibigin ko siya sa nakakatakot na nilalang. Tulungan mo ako. Ang payo ko ay bihisan siya ng pamburol, dalhin sa tuktok ng bundok at iwan ang mag-isa. Ipinag-utos niyang bihisan si Psyche ng pinakamaganda niyang damit. Pagkatapos mabihisan si Psyche, ipinahatid niya siya papunta sa tuktok ng bundok. Naghintay si Psyche habang unti-unting nilalamon ng dilim ang buong bundok. Takot na takot siya sapagkat hindi niya alam kung anong naghihintay sa kanya. Tama nga sila. Sumpa ang kagandahan ko. Wala itong naidulot sa akin kundi paghihirap. Pag-ibig ang sinasabi mo, Psyche? Naisip mo na ba ang lakas ng hangin? Maaari itong magdala ng mga bulong ng pag-ibig at kahit na pagsamahin ang magkasintahan. Sino ka? Ako si Zephyr, ang Diyos ng hangin. Narinig ko ang iyong panaghoy at nais kong tulungan ka. Tutulungan mo ako? Paano mo ako matutulungan? Maaari kitang dalhin sa isang lugar kung saan ang pag-ibig ay hindi isang pasanin, ngunit isang pagpapala. Isang lugar kung saan maaari kang malayang pumili ng iyong sariling kapalaran. Pero paano kita pagkakatiwalaan? Magtiwala ka sa puso mo, Psyche. Gagabayan ka nito sa tamang landas. Babantayan kita, Psyche. Poprotektahan kita sa kapahamakan. Ngunit tandaan na sa iyo ang pagpipilian. Dapat mong mahanap ang iyong sariling landas sa pag-ibig. Salamat, Zephyr. Hindi ko makakalimutan ang iyong kabaitan. Napakapayapa ng lugar na tila nawala ang lahat ng kanyang kalungkutan. Nakatulog si Psyche sa kapayapaan ng gabi.
Nang magising si Psyche sa tabi ng ilog, natanaw niya sa pampang nito ang isang mansyon na parang ipinatayo para sa mga Diyos. Pumasok ka. Para sa iyo ang mansyong ito. Maligo ka, magbihis, at ihanda namin ang piging para sa iyo. Kami ang iyong mga alipin. Ang ganda ng mansyong ito! Pagsapit ng gabi, nangyari nga ang inaasahan niya. Naramdaman niya ang padating na lalaki, tulad ng mga tinig, hindi niya ito nakikita. Kinabukasan, narinig ni Psyche ang panangis ng kanyang mga kapatid. Labis na anaantig ang kanyang damdamin sa kanilang pagluluksa. Mga kapatid ko! Binalot ng labis na inggit sa kayamanan ang puso ng mga kapatid ni Psyche na humantong sa pagpaplano nila ng ikakapamak na kanilang bunsong kapatid. Psyche, sino nga ba talagang asawa mo? Hindi pa siya namin nakilala o nakita man. Baka halimaw? Oo nga, Psyche. Kung ako sa'yo, sabihin mo na ang totoo sa iyong mga ate. Oo na nga, pero sikreto lang ito ha. Hindi ko makikita ang aking asawa, ngunit makakausap ko siya tuwing gabi. Pero mabait at mapagmahal ang asawa ko. Kaya pala pinagbabawalan kang makita ng tsura ng asawa mo, sapagkat halimaw ito. At kung hindi man ito halimaw, bakit ito nagtatago sa halimaw? Tama ka diyan, at sinabi din sa orakulo ni Apollo na halimaw talaga ang nilalang na iyan. Magkahalong takot at pagkalito ang naramdaman ni Psyche. Humingi siya ng payo sa kanyang kapatid. Isinagawa na ng nakatatandang mga kapatid ang mga masama nilang balak. Pinayuhan nila si Psyche na magtago ng punyal at lampara sa kanyang silid. Kapag natutulog na ang kanyang asawa, sindihan niya ang lampara at buong tapang niyang itarak ang punyal sa dibdib ng asawa. Aray! Hindi mabubuhay ang pag-ibig kapag walang tiwala. Si Cupid, ang Diyos ng pag-ibig. Siya ang asawa ko. Ako na isang hamak lamang ay hindi tumupad sa kanyang pangako. Mawawala na nga ba siya sa aking tuluyan? Umuwi si Cupid sa kanyang ina upang pagalingin ang kanyang sugat. Isinalaysay niya sa kanyang ina ang nangyari. Nagpupuyo sa galit si Venus at lalong sumidhi ang pagsiselos niya kay Psyche. Iniwan niya si Cupid nang hindi man lang tinulungan gamutin ang sugat nito. Dumating si Psyche sa palasyo ni Venus, humahalakhak ng malakas ang Diyosa. Cupid, nasaan ka? Nandito ka ba? Nandito ka na ba upang maghanap ng bagong mapapangasawa? Hindi po, hinahanap ko lang si Cupid. Tiyak ko ang dati mong napangasawa ay wala nang pakialam sa'yo, sapagkat munti ka na ito mamatay dahil sa kapahamakang idinulot mo. Ang tatlong pagsubok ay: una, pagbukod-bukod ng mga buto. Pangalawa, pagkuha ng gintong balahibo ng mga tupa. At pangatlo, pagkuha ng tubig mula sa ilog ng Styx. Napakahirap ng mga pagsubok, ngunit determinadong maibalik si Cupid. Nagsimula na si Psyche. Madaling natapos ni Psyche ang mga pagsubok dahil sa tulong ng mga langgam, halaman at agila. Psyche, mayroon kang panghuling pagsubok. Ito ang kahon. Lagyan mo ito ng kagandahan ni Proserpine at ibigay sa akin. Agad nakabalik si Psyche ng mas mabilis pa kaysa sa kanyang pagbaba. Sa paghahangad niya ng karagdagang kagandahan upang umibig muli si Cupid sa kanya, natukso siyang kumuha ng kaunting ganda sa loob ng kahon. Nang buksan niya ito, tila walang laman subalit nakadama siya ng matinding paghihina at agad nakatulog. Sa mga panahong ito ay magaling na si Cupid. Sabik na siyang makita ang kanyang asawa, subalit ibinalanggo siya ng kanyang ina. Kaya humanap si Cupid ng paraan upang makatakas. Nahanap niya agad si Psyche malapit sa palasyo. Psyche. Oo, ako ito. Dalhin mo muna ang kahon sa ating ina para matapos ang ating kahirapan. Masayang nagtungo si Psyche sa palasyo, samantalang si Cupid naman ay lumipad patungo sa kaharian ni Jupiter, ang Diyos ng mga Diyos at tao. Diyos ko, iilay mo sana ako na huwag na kami gagamalaan ng aking ina. Sige, pumapayag ako.
Nagpatawag si Jupiter ng pagpupulong ng mga Diyos at Diyosa kasama na si Venus. Ako'y nagagalak sa inyong pagkasal ni Cupid. Psyche, kakasal na kayo ni Cupid, pupunta na tayo sa kayaan ng mga Diyos. Sige po. At formal na ikakasal si Psyche at si Cupid. Psyche, ito ang brochure ito ang magbibigay ng immortal ng buhay sa iyo. Salamat, Jupiter. Mahal na mahal kita, Psyche. Mahal na mahal rin kita, Cupid. Ang pag-ibig at kaluluwa ay nagkatagpo sa likod ng mapapait ng pagsubok. Sa kanilang pagsasama ay hindi na mabubuwag kailanman.